marami pa rin ang mga Pilipino na naniniwala kay PBBM. Kahit ang mga dilawan, ang mga pinklawan, mas gusto pa nila at pagtsatsagaan si PBBM kaysa mailuklok sa pwesto ang isang magnanakaw na Sara Duterte na walang alam kung ang gawin kundi magpunta sa ibang bansa. Hindi nagtatrabaho. Diba? So, kaya, ang mga kaibigan, no? Yan ang katotohanan, no? So, eto guys, iimbestigahan yan, no? Sino-sino sa kanila? Siyempre, hindi sila amin. Hindi sila amin na sila ang nagbayad sa mga kabataan na yan na manggulo. Siyempre, magdi-deny ang mga yan. Pero, kita nyo naman, di ba? Ipag-connect na lang natin yung kanilang mga statement at yung kanilang mga posting. Ipag-connect na lang natin, no? Connect the dots na lang tayo. Yung kanilang mga pinagsasabi at take note, take note. Nasa Mindiola, si Nato Pasio. Kung saan nandun yung magulo. Kung talagang gusto lang nila magpahayag, doon sila sa EDSA. Doon sila sa Luneta. Bakit kailangan pa nila pumunta sa Mindiola? Di ba? Di ba? Sinabi ko na sa inyo Ang plano nila, i-trigger ang kapulisan, gamit yung mga kabataan, i-trigger ang kapulisan para ang kapulisan ay magpuputok, saktan yung mga kabataan, pagkatapos magkagulo. Yan ang gagawin nila pagkatapos isisisi nila lahat kay PBBM na sinaktan yung mga kabataan, mayroong mga minasakir. Yan mga kaibigan, exactly ang gusto. Ang gusto ng mga grupo na yan para pabagsakin ang ating Pangulo. Mabuti na lang ang Pangulo natin. Grabe ang kanyang pasensya. Ito niyo naman, in the time of Cory Aquino. Si Cory Aquino, mga kaibigan, siya yung commander-in-chief noon. Naniniwala ako na siya yung nag-utos na pagbabarilin yung mga nandoon. Kasi siya yung commander-in-chief maraming namatay, di ba? In the time of Cory Aquino, Mindiola Massacre. Siya yung Pangulo noon. Kaya naniniwala ako, siya ang nag-order noon dahil siya ang commander-in-chief. Siya ang nag-order noon na pagbabarilin yung mga nandoon. Kasi guys, ang mga kapulisan nagpa-follow lang yan kung ano ang utos ng commander-in-chief. At yung Mindiola, malapit yun sa Malacanang. Siyempre, tatawag lang yan. O sige, fire them. Barilin nyo yan, ng mga nag-rally. So, pinagbabaril. Pero ngayon si PBBM, ano yung kanyang instructions? Maximum tolerance. Kailangan walang masaktan. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? So, yan guys, no? Itong mga itong mga DDS na to, so hindi sila nagtagumpay, no? Hindi sila nagtagumpay. So, pero mga kaibigan, hindi pa rin yan titigil kasi mga hayok yan mga yan mga hayok sila sa kapangyarihan at sa kwarta, no? Kaya hindi yan titigil. Gagawin nila ang lahat ng paraan para mapatalsik nila ang Pangulo. Yan mga kaibigan, ang katotohanan, no? Yan. So, i-ano lang natin itong good news, no? Good news, mga kaibigan. So guys, ito, may souvenir pa yung mga bata, na nag-rally, ito yung mga inutusan, meron silang jeep, sinakay sila sa jeep, nakuha nila yung ng pulis, yung shield ng pulis, di ba? Mga bata, ginamit. Grabe, no? Masama ang ugali. Kaya pala pinipilit mo. Oo, ito si Peebles. Kaya pala pinipilit mo na pumasok yung mga kabataan
Sabi mo, huwag silang uuwi hanggat hindi bumababa yung mga politicians. Yung sinasabi mo hanggat hindi bumababa, si BBM yon. Gagawin mong panangga yung mga kabataan kapag nanggulo kayo. Alam niyong hindi magpapaputok ang militar dahil may mga batang masasaktan. Alam mo, ikaw, Chavit, demonyo ka. Yung ginagawa mo, hindi yan para sa bayan. Para sa sarili mo yan, para mapagtakpan mo lahat ng kademonyohang ginawa mo sa Ilocos Sur. Yun yung totoo. Walang maniniwala sa'yo. Hinahamon kita, ilabas mo yung title ng Metro Walk. Patunayan mo na totoo yan, na hindi spurious title yan. Sinungaling ka, magnanakaw. Kininam. Yan. So, utak adik yan eh. isa din yan si Peebles, no? Isa rin yan si Peebles sa nag-expose, no, na ito nga yung gagawin ng mga green crocodiles, no, gagamitin ang mga bata. So hindi lang po yan si Chavit, mga kaibigan. Marami yan sila. Marami yan sila, guys, no? At talagang planado ito. Planado to, guys, no? So yan, galit na galit si Mayor Isko Moreno, mga utak addict daw yung mga gumawa, no? Utak addict daw. Eh, addict naman kasi yung yung kanilang idolo eh. Utak talangkayan eh. Utak adik yan eh. Utak talangkayan eh. Yan, matatapang lang yan. Kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon, mga nasa hoyo. Nag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Utak adik yan eh. Utak talangkayan eh. Diba? Yan, matatapang lang. Kawawa lang sila. Diba Yan, matatapang Di ba lang yan. warning ko kahapon, mga kabataan, huwag kayong magpapagamit dito sa mga politiko na to na gagamitin kayo para sa destabilization, para sa pagpapababa sa Pangulo. Huwag kayong magpapagamit. Ano yung aking advice sa mga kabataan? Ang sinabi ko sa mga kabataan, mag-aral kayo mabuti, magkaroon kayo ng degree, abutin nyo ang pangarap nyo. Kapag naabot nyo na ang pangarap nyo at kaya nyo na tumayo sa inyong sariling paa, pumasok kayo sa politika at palitan nyo ang sistema ng ating gobyerno. Yun lang ang the best yung magagawa. Hindi yung magrarally kayo, manggugulo, magpapagamit kayo sa mga politiko na gustong pababain ang ating Pangulo. Walang mangyayari dyan. Di ba nag-warning ako, sabi ko rin, kapag nahuli kayo at nakulong kayo, tutulungan ba kayo ng mga politiko na yan? Ang dami kong warning, ang dami kong sinasabi kahapon, ang dami kong mga payo sa mga kabataan na huwag kayong magpapagamit sa mga green crocodiles dahil gagamitin lang kayo para i-advance ang kanilang agenda na tanggalin si PBBM at iluklok ang kanilang presidente ng impyerno. So, nagkatotoo nga, di ba? Ngayon, ang daming nahuli. Ang daming nahuli ng mga pulis. Nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa 40 individuals. 40 individuals at marami doon, minors. At ngayon nga daw, nag-iiyakan na sabi ni Mayor Isko Pero hindi sila papayag, mga kaibigan, na hindi mananagot ang mga ito. So, ano ngayon? Ano mangyari ngayon? Kamusta na yung buhay nila? Makakatulong ba sa kanila, mga Duterte? Ngayon na, halimbawa, makulong sila, matutulungan ba sila ni Sara? Matutulungan ba sila ni Chavit? Matutulungan ba sila ng mga tao na nagbayad sa kanila? Baka nga i-disown pa sila na hindi naman namin na binayaran yan, hindi naman namin hindi naman namin inutusan. Di ba?
Ano mangyari sa kanila? Masisira ang buhay nila. Bata pa. Nakagawa na sila ng krimen. Criminal case na yun, mga kababayan. Kasi, ang ginawa nila, parang act of terrorism na rin yun eh. Biruin mo, nanunog ng truck, nanunog ng motor, nagbabato ng mga kung ano-ano mga gamit nilang pangbato sa mga kapulisan. Meron silang mahabang mga kahoy, pinupukpok nilang mga kapulisan, pinagsisipa nila. Lahat ng mga kasamaan ginawa nila. Binandalism nila yung mga kung ano-anong mga nilalagay nila sa mga wall, nagbandalism sila. Pinagsisira nila yung mga traffic lights at pinagbabasag nila yung salamin ng lobby ng isang hotel. Pinasok nila yung hotel, pinagnakawan pa. Bata yan ha, mga kabataan. So, kriminal. Nakakalungkot isipin na bata sila, nagpagamit sila mga kaibigan, ginawa silang kriminal. Grabe, no? Mga green crocodiles. Grabe ang mga green crocodiles. Wala silang awa sa kabataan, mga kaibigan. Para lang mapatalsik nila si PBBM at para lang mailuklok nila si Sara Duterte, wala silang pakialam kahit kabataan pa ang kanilang ginamit. Grabe ang mga green crocodiles. Grabe guys. Parang wala ba silang mga anak? Parang wala silang puso, no? Parang wala silang mga anak ng mga bata na hindi ba nila naiisip na itong mga batang ito hindi dapat nila tinuturuan ng masama. Pero ginamit pa nila ang mga bata. Tingnan niyo yung kilos ng mga bata, mga kaibigan. May nagkukumpas. Naririnig sa mga kaibigan, pati yung mga nandun. Yung kasama ko ng vlogger na